Yo, what's up mga origong? Good news, good news, good news sa mga naloko ng tao na ito. Si Bakna, nahuli na. Ha? Ang may-ari ng Demeter. Tama kayo na narinig. Si Madam Che or Madam Cheryl, nahuli na po sa Taguig. Woman arrested. Balita po ito sa Manila Bulletin last December 10 pa. Walang nakakaalam na nahuli na pala. Sa Taguig po siya nahuli kaya hindi nabalitaan ng mga taga Mindanao or even taga Nabunturan or Davao City. Woman arrested for large-scale illegal recruitment in Taguig. December 10, 2024, 1:22 PM. Sa Manila Bulletin po ito naka-post. Nadampot na. Walang nakakaalam. Yung mga nasa Maynila lang ang nakakaalam. Tapos, a woman tagged by the police as number 6, antindi, number 6 na most wanted person for large-scale illegal recruitment was arrested in Taguig on December 9. December 9 nahuli, December 10 ibinalita. Taguig Police Warrant and Subpoena Unit arrested alias Cheryl, 43 in Barangay Ususan, Taguig. Cheryl is facing criminal case for large-scale illegal recruitment punishable under Republic Act 10022 Migrant Workers and Overseas Filipino Act of 1995. Antindi. The warrant of arrest with no recommended bail was issued by presiding judge Nanette Limana of the Davao City Regional Trial Court Branch 2 on November 11. On November 11 inilabas, December 9 nahuli. Under RA 11002, illegal recruitment is deemed committed by the syndicate if carried out by the group of 3 or more. Pag tatlo or marami, syndicate ng tawag. Ba? Persons conspiring or confederating with one another, it is deemed committed in large scale if committed against 3 or more persons individually or as a group. Cheryl was turned over to the custodial facility of the Taguig City Police Station. Kulong na. Non-bailable pa. Kamusta kaya yung mga kasama nito? Yung 4 pa. Balita ko, nasa labas kayo ng bansa. May Interpol po na naghihintay sa inyo. Tagumpay po ito ng 3. Alam niyo po ba 3 lang yung nagsampa ng kaso, nanalo? At alam niyo po bang 3,500 pesos lang ang kinuha sa kanila? Dahil sa medical na yan. Yung medical yung nagkakahalaga lang ng 1,000 to 1,200 pesos. Isipin nyo yung pagpapamedical lang. Nasampahan sila ng illegal recruitment. Ang dami nila dyan sa Davao. Kaya lang, binas ako ng mga taga Davao, pinagmumura ako. Ang dami kong death threat dyan sa Davao City. Bago pa na lumipat yan sa Nabunturan, sa Santa Jose pa, nagpunta din yan sa Bohol. Tinadtad nyo ako ng mura. Ngayon napatunayan na kung sino nagsasabi ng totoo. Salamat sa 3 nagtiwala sa akin. Sa iba, yung iba hangad lang, yung tawag dito, financial assistance ng DMW. Wala. May binigyan pa ako ng pamasahe para magpunta ng Davao City, ng DMW, ng MCCC building ng DMW. Hindi naman tumuloy. Pinirahan lang ako. Congrats sa 3 na yon. Yung tagumpay nyo, tagumpay ng Kurigong TV. Sa mga hindi pa naniniwala dyan sa Nabunturan, pwede po kayong magdagdag. Mag-file pa rin po ulit kayo kahit tapos na. Kahit nakakulong na, pwede pa po kayong mag-file. Sa mga naging kakontsaba nito, mga peso manager, peso officer, siba kayo dito. Magkakaalaman sa mga susunod na araw. January, mag-iisang taon. Wala pang isang taon. October to nag-recruit, 2023. January, tinadtad ako ng mura nito. Tuwan-tuwa pa, pinapalakpakan siya ng mga followers niya, ng mga naniniwala sa kanya. Samantalang ako, ang liit-liit ko, no? Halos na-stress ako.
Tama pa ba itong ginagawa ko? Sabi ni Lord, diretso mo, tuloy mo. Sabi ng DMW, nasa tama ka. Si Bak, kulong na. Sa mga hindi naniniwala sa Kurikong TV, bahala po kayo sa buhay nyo. Kakampi ko ang Diyos. Nandito po ako para ibigay sa inyo ang tamang proseso ng pag-apply sa South Korea. Hindi ko po kayo niloloko. Hindi po ako nagre-recruit. Sa mga nagre-recruit dyan sa Pilipinas, City Jail is waving. Good luck and God bless. Maraming salamat po.